Ngayong gabi tayo ay magra-rides papuntang Mindoro, na kung saan pinagplanuhan namin ng matagal mula December last year dahil napakahirap ng biglaang rides na hindi napagplanuhan dahil di biro ang gagastusin natin sa bawat rides na pupuntahan natin. Ngayong gabi tayo ay papunta na sa Batangas Port. Sinadya naming bumiyahe ng gabi upang makaiwas sa dami ng pasahero at hindi pumila ng mahaba at mahal na araw. Samahan nyo kami papasok ng Batangas Port. Kami ay pumila para magbayad ng terminal fee, 65 pesos para sa isang tao, at para naman sa may back ride ay 95 pesos. Inabot namin sa cashier ang ticket na galing sa guard. Inabot na kami ng umaga dahil sa hinintay namin ang aming mga kasama ang akala kasi namin ay mabibilhan namin sila ng ticket pero hindi naman pala. Kaya no choice, hinintay namin silang dumating. At last, nakasakay na kami ng Roro bandang alas 5 ng hapon nagtutumalo ng aming puso dahil sa tagal ng pinaghintay namin ay nakasampa na din kami. Shoutout sa masisipag na crew ng Montenegro, kami ay umakyat na matapos naming ipark ang aming mga motor sa baba. Kami ay humanap na ng mapupwestuhan. Ang biyahe namin ay inabot ng 2.5 oras. Nakarating kami sa Port of Calapan bandang alas 8 ng gabi. Masaya naman ang bawat isa kasi kami ay nakatulog at yung iba ay nag-inuman sana, all madaming pambili ng alak. Ang pamasahe nga pala ng walang back ride na kasama na ang motor ay 1,185. Samantalang ang may back ride naman o may OBR ay 1,825 mulang Batangas Port to Calapan Port. Paglabas namin ng Calapan Port, ang una naming ginawa ay maghanap ng kakainan dahil puro cup noodles lang ang kinain namin sa loob ng Roro. Kaya kami ay gutom na pagkatapos ay naghanap kami ng tutuluyan sa Calapan Port dahil ang booking namin sa puerto ay sa kinaumagahan pa ng April 17. Napakaganda ng napuntahan naming accommodation, bukod dun ay nakamura pa dahil ibinigay lamang sa amin ng may-ari ng 3K ang overnight stay namin, samantalang napakarami namin. Ilalagay ko na lamang sa comment section ang accommodation na tinuluyan namin sa Calapan City. Kinaumagahan, nag-asikaso na kami ng pagkain para makatipdi kami sa aming gastosin. Pagkatapos kumain kami ay nagpagas at pumunta na sa munisipyo ng Calapan City para makapagpa-picture sa isa sa spot sa Calapan. Pagkatapos magpa-picture kami ay dumiretso at nagbiyahe na papuntang Puerto Galera. Kami ay siningil ng environmental fee sa halagang 120 pesos per head. At kapag kayo naman ay taga Mindoro, free na lamang. Ang unang spot na pinuntahan namin ay ang Tamaraw Falls na madadaanan lamang papasok ng mismong Sabang Beach. Tumigil ng ilang minuto para magpahinga at mag-picture-picture kami ay namangha sa kagandahan ng falls. Napakarami ding turista ng mga oras na yon. Pagkatapos kami ay dumiretso na sa Amin V Transient House sa Magsinos Inn. Shoutout nga po pala Samga. Nakasabayan namin na taga-Taguig, Marikina at Quezon City. Napakababait nyo. Pagtapos naming magpahinga at makatulog kami, ay naghanap na ng makakainan at nagbabad sa napakalamig at napakalinaw na tubig dagat na hindi masyadong maalat. Kami ay nag-enjoy sa paliligo lalo na at sobrang init ng panahon.
Punta naman tayo sa pinaka-exciting part na dinadayo sa Puerto Galera. Ito ang kanilang nightlife. Naglakad kami ng 3 to 5 minutes mula sa aming accommodation sa Magsinos Inn. Malapit lang naman at walking distance pagdating namin doon. Kami ang nagulat sa sobrang daming tao dahil mahal na araw. Magsiksikan ng mga tao kaya kung gusto nyo ng maluwag-luwag, pumunta kayo ng hindi holiday para mas ma-enjoy niyo ang nightlife ninyo. Nagkataon pa na magpe-perform sa gabi na yan ng Kamikaze, kaya lalong dinumog ng tao ang Puerto Galera. Sa dalagang nababalot na hiwaga. 74 degrees siya. Kinaumagahan kami ay nagrides na papuntang Occidental Mindoro. Mula sa Puerto Galera, kami ay bumalik pa Calapan at binaybay ang 14 na barangay nagsimula sa Calapan patungong Socorro. At marami pang iba, inabot kami ng 9 na oras kasama na ang pahinga at pagkain papuntang San Jose Occidental Mindoro. Magagandang mga spot ang nadaanan namin kaya nawawala ang aming pagod sa biyahe. Isa na dito ang pagdayo namin sa ilog na malapit lamang sa bahay ng aming kaibigan na pinuntahan namin at hindi pinalampas kahit na sabihin na ito ay malakrik. Pero nag-enjoy naman ang lahat sa pagtalon sa ilog. Kinaumagahan kami ay gumayak na papuntang Abra de Ilog Port. Salamat po sa nagpatuloy sa amin at nagluto ng aming pagkain. Shout out po sa inyo. Kami ay bumaybay na papuntang Abra de Ilog Port. Inabot ng 2 oras at kalahati ang aming biniyahe. Pagdating ng Abra de Ilog Port, kami ay pumila na at bumili ng ticket sa MV Isla Simara. Ang presyo nga pala ng aming ticket na may OBR at motor na ay 1,725. Samantalang ang single naman na may kasamang motor ay 1,180. Matapos naming lahat na makabili ng ticket kami, ay pinapasok na sa Abra de Ilog Port. Kami ay nakaalis ng alas 10 ng gabi, inabot ng halos 3 oras ang aming biyahe. Pagdating namin sa loob ng MV Isla Simara, ang una naming ginawa ay naghanap ng mauupuan at hinanap ang kainan. Kumain kami ng sopas na nagkakahalaga ng 60 pesos. Advice lang kapag kayo ay magrororo. Mas mabuti na magbaon na kayo ng mga pagkain dahil mahal talaga ang mga paninda sa loob ng roro para na din makatipid. Tipid kayo sa inyong rides. Paalam na Mindoro hanggang sa huling pagkikita, nasulit namin ng 3 araw na pamamalagi namin sa inyong napakagandang lugar hanggang sa muli. Hanggang dito na lang mga kalaboy. Please huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po hanggang sa mga susunod na vlog. Ride safe sa inyong lahat.